Magandang gabi mga ka-Red Blood. Ay labas ko lang ang sama ng aking loob sa nangyayari ng ating naging Pangulo ng Pilipinas, si Duterte. Kasi nung panahon nung siya ay nangumpanya, nag-warning muna siya sa mga tao na gumagamit o nagbebenta ng illegal na droga. Dahil nga sa droga, doon nag-umpisa ang maraming krimen. Tulad nung pangrere, pagpapatay, pagnanakaw, etc. pa, etc. pa. Kaya nag-warning muna siya. At saka dahil maganda ang kanyang plataforma, siya ang naging Pangulo, siya ang nanalo. At nung siya na ang naglingkod, talagang tinutupad niya kung ano ang kanyang plataforma. So, ngayon, ang dami nang namatay, ang daming nawalang buhay dahil nga dun sa war on drugs. Pero ganun pa man, kung sinunod lang sana ang kanyang sinasabi na kung di titigil, talagang mamamatay, di wala sanang mamamatay. Tapos ngayon sisisihin siya dahil sa ganun. Pero sa totoo lang, nung bago siya magpresidente, sa panahon ni Presidente Aquino, saksi ko talaga sa lansangan na kahit tanghaling tapat, pakalat-kalat na yung mga adik sa bug. Andyan sa gilid-gilid lang, nagiinuman, nakahubad, parang anggulo talaga ng Pilipinas. Tanging si Presidente Duterte lang ang nakapagpabago talaga. Kahit sabihin na talaga ako Duterte, binuboto ko talaga siya dahil maganda talaga ang kanyang ginawa sa ating bansang Pilipinas. So, sa mga ayaw ng ipinagbawal na gamot, sana na lang bantay-bantayan natin ating mga anak, i-monitor natin sila dahil sa ngayon talagang iba na naman ang ating bansang Pilipinas ngayon. Kumbaga hindi na siya safe. Balik na naman ang mga adik, mga kriminal, mga masasamang loob, kaya gano'n na lang. Sa mga ayaw ng ipinagbawal na gamot, ingat na lang po tayong lahat. Saka dito na lang. Thank you for watching my video.